Hanggang saan aabot ang 50 pesos mo? Nay, tanong ko lang po, posible ba dito sa Metro Manila na makakain ka ng 3 beses sa isang araw sa halagang 50 pesos? Ay, kulang yun. Parang kulang po yun. Kulang. According to the worldpopulationreview.com, Manila's 2024 population is estimated at 15 million and we are now the world's most densely populated city with 42,857 people per square kilometer. This density is much higher than that of Mumbai, Paris, and Tokyo. At dahil sa lumulobong populasyon natin sa Metro Manila, ay para na tayong mga nag-uumpugang tae sa kalsada. Kaya huwag na kayong magtataka kung bakit tumataas din ang presyo ng ating mga bilihin. At kung ikaw ay nagbabalak na dumayo pa dito sa Metro Manila para makipagsapalaran o sadyang gusto mo lang din na magtipid, abay, panoorin mo ang video nito hanggang dulo because in today's video, we are going to find out, is it really possible to eat 3 meals a day in Manila for just 50 pesos or less than $1? Ang una kong ginawa ay bumisita muna ako sa pinakamalapit na palengke dito sa aming lugar, ang Taguig Central Public Market, para alamin kung magkano na nga ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. A cheap kilo price is 45 pesos, fish 50 pesos, a hind quarter chicken is 45 pesos, a bottle of cooking oil is 30 pesos, green leafy vegetables 10 pesos ang tali, onions 10 pesos, and garlic is 10 pesos. Add them all together and we'll get 200 pesos. Syempre, di ko pa naisama ang ibang ingredients dyan at ang gasol na ginamit sa pagluluto. So overall, we could estimate that a decent whole day meal in Metro Manila is around 300 pesos or $6 for a family of 5. If we will multiply it by 30 days, that will give us 9,000 or $180 a month. And take note, that is for the food only. Ang gastos sa pagkain ay pwedeng tumaas o bumaba pa at yan ay depende kung magaling kang dumiskarte sa pagluluto at pamamalengke. What is the color of the woman's sleeveless blouse on the back? Ano ang kulay ng sleeveless blouse ng babae sa likod? Hindi mo masagot, no? Hindi mo masagot, no? Dahil dyan, aantayin na kita sa impyerno. Kaya ngayon, samahan niyo ako, saan pa nga ba? Here in the heart of Manila City, para gawin natin ang 50 pesos challenge dito sa teritoryo ni Yorme Isko Moreno. You're part of something. Basurero, nag-i-English pa. Excuse me, you are not the mayor anymore, Isko. Ay, oo nga pala. Sorry po, Madam Hanila po niya. Kayo na nga pala ang mayor ngayon sa Manila City. Anyways mga ka-wonder, bumiyahe na nga ako papunta sa Quiapo, Manila. Medyo late na ako nakalis ng bahay. I left around 7:30 a.m. in the morning and I arrived at Quiapo around 8:45 a.m. Takbong pogi lang. Quiapo is well known because of the Quiapo Church and the Black Nazarene. Kilala din ang lugar na ito sa mga manghuhula, sa mga bentahan ng anting-anting, at sa mga kapitbahay mong marites na gustong magkaregla. Time check tayo, 9:27 a.m. Nandito tayo ngayon sa Quiapo. Siyempre, medyo nabubutom na tayo. Maghahanap na tayo ngayon kung saan tayo pwede mag-breakfast. Sana may mahanap tayo na mura-murang mapagkakainan dito. Tay, pwede magtanong?
Saan dito yung kain yung mga street food na mga mura po, mga kainan? Doon sa kabila. Sa kabilang kanto po? Dito na. Thank you po. Thank you. Kumaliwa kayo. Opo. Pagdating sa kanila, marami doon. Okay, thank you po. A few moments later. So, eto na tayo mga ka-wonder. Andito ako ngayon sa Minggays. Isa itong street food at nagbebenta siya ng lugaw. Ayan, para pasok sa budget natin, nakalagay, plain lugaw is 20 pesos lang. Ayan, first stop natin mga ka-wonder para makapag-breakfast tayo ng mura dito sa Quiapo at pasok na pasok sa 50 pesos na budget natin ay lugaw. At yan ay nagkakahalaga lamang ng 20 pesos. So ito na mga ka-wonder, iinom na tayo ng tubig. So yan, magbabayad na tayo. Eto po, nahihain pa oh. Makikita ka na ngayon sa vlog ko. Ayan. So yan mga ka-wonder, may sukli tayong 30 pesos. Diskarte o diploma? Piliin mo yung diskarte dahil dito sa Recto ay mabibili mo lang ang diploma. Joke lang yan ha. So mga ka-wonder, I already finished my breakfast. Our next mission later is to find a meal that will fit within our budget. Tandaan nyo, 30 pesos na lang ang natira sa pera natin. And speaking of diskarte nga pala, eto, ipakita ko sa inyo diskarte ni ate. Hulaan nyo na lang kung saan siya nagtatrabaho dati. Dahil mainit ang panahon, kailangan na natin maghanap ng matambayan. Saan pa nga ba ang paboritong tambayan ng mga Pilipino? E di sa mall. Free pa ang aircon. Tara, pasok tayo dito sa Isitan Mall. Konting trivia muna tayo dito sa mall na to. The mall began its roots in 1964 as Roman Super Cinerama, built in the portion of Estero de Quiapo. It was at the time the most luxurious theater. It was the first building in the Philippines to have an escalator and the first carpeted cinema. It was also the biggest widescreen theater in the world with a seating capacity of 1,500. In the late 1970s, the theater burned down due to faulty wiring. In 1981, the theater was demolished and they sold the lot to Isitan. The construction of the Isitan Mall was finished in December 1987 and officially opened in April 1988. In 1994, 6-year-old Sarah Geronimo did a short concert at the mall. Ate, saan pwede kumain dito? Yung mga murang pagkain. Dito? Kakanan ako dyan. Okay, thank you. Ito, thank you. Sa paghahanap natin ng murang makainan, nakarating na tayo dito sa Muslim town sa Quiapo. At may nakapagsabi sa atin na may mura nga daw na makainan dito. Dito sa Bautista Street, kanto ng Hidalgo Street. Oh, iniisip nyo ba na delikado dito? Nope! Safe na safe dito gumala mga ka-wonder. One of these days, ikutan natin tong Muslim town at gawan natin ng walking tour. Sa ngayon, kumain muna tayo at nagugutom na ako. Ayan, so ito po yung tinatawag nilang pattern. Sa halagang 10 pesos po ay makakain ka na. Ang
pater ay hinimay na manok, tapos para siyang pinatuyong adobo sa tuyo at konting suka siguro. Ito na yata ang pinakamura kong nakain na kanin at ulam sa halagang 10 pesos lang. Ayan, so babayaran na natin ngayon yung pater na kinain natin. Yan, 10 piso lang talaga ang isang order ng pater at makakain ka na dito. Oh, nagulat ka ba, Kawander? Shooting yan ng Batang Quiapo at si Coco Martin ang nakikita nyo. Ang ganda ng timing ko talaga dito sa Quiapo. Isipin mo naman na sa front seat ako mismo ng shooting. Sino-sino nga ba sa cast ang nandito? Anak ni Lito Lapid na si Mark Lapid. Andyan ang dating kilabot ng mga kolehiyala na si Joey Marquez, ang magaling na aktor na si Noni Buencamino, at ang pagbabalik ng veteranong aktor na si Dan Alvaro. Wait lang, bakit ba napunta tayo agad dito? Rewind please! Mawawala yung magandang flow ng kwento natin eh. Siyempre, ikwento ko muna sa inyo kung paano ako napunta sa front seat ng shooting. After lunch, pagala-gala na naman tayo. At dito nga ako dumaan sa Lacson Underpass pabalik ng simbahan. Take note, the total money we spent is already 30 pesos. 20 pesos sa lugaw plus yung 10 pesos sa pater. We have only 20 pesos left to spend on our dinner. And that will be our final challenge. So sakto pag-akyat ko galing ng Lacson Underpass, nakita kong nagkakagulo na yung mga tao. And according to some of the vendors I asked, ay may shooting nga daw. But everybody doesn't have the idea kung sinong artista at kung anong pelikula ang isushoot nila. Judging by the position of the cameras, kaya naisipan ko agad na umupo dun sa sulok before the shooting started. And that's how I got the front seat. Kaya lang, nasitawin ako ng isa sa mga production crew ng Batang Quiapo. Nakita kasi nila ang kamera sa kamay ko na nakatutok kina Coco Martin. I have no choice but to shut down the camera. Di naman nila ako pinaalis, but I decided to get out of the set and join the crowd para makapag-video. And the rest is history. Grabe yung init at siksikan yung mga tao. Nauwaw tuloy ako after watching the shooting. Mahirap na, baka magka-heatstroke pa tayo. I need water, but the water must be free and clean. Ayan, nakikita niyo ba yung background ko? Kung gusto nyo uminom ng malinis pero libreng tubig, pwede kayong lumapit sa mga malalaking fast food chain gaya ng Jollibee. Puntahan natin. Kung di ka naman maselan, pwede ka rin humingi ng tubig sa mga karinderya o maliit na kainan. Ayun ang tubig. Thank you. Tumambay ako sa ilalim ng Carriedo Station. Dito na ako nagpaabot ng dilim habang kinukuha ko tong time-lapse video. Ayan mga kawander, gabi na dito sa Quiapo. Time check, 6:40 in the evening. Tara, samahan nyo na ako at maghanap na tayo ng makain dito. Let's go! Binisita ko na rin ang iconic Jones Bridge. Sobrang ganda pala nito sa gabi. Isama mo pa yung makulay na arko ng Chinatown dito sa Binondo. At kinunan ko na rin ang iba pang mga street scenes dito. Hanggang sa nakarating ako dito sa Recto Avenue na isa sa mga underrated na lugar pagdating sa street food scene. Mas sumikat kasi ang ubo sa tundo. Pero in fairness, marami-rami din ang mga street food vendors dito. And this is our perfect target to find our cheap dinner.
kainan na budget meal na kahit sa halagang 20 pesos ay makakain na. Thank you po. Ate, pwede magtanong, may alam ka bang kainan dito na kahit sa halagang 20 pesos ay makakain na? Ay, dyan sa Recuerdo po. May tag-sampu lang dyan pagkain. Anong pangalan po ng tindahan? 10-10. 10-10? Ayun. Ayun, yan, nakuha ko na sa vlog ko. Mayroon palang kainan daw dito sa may Recuerdo. Halagang 10 pisong ulam po, 10 pisong kanin ay makakain na. 10 pesos po. Ayun, thank you po. Thank you po, Recuerdo Street. Thank you, thank you. Dito yung way, papasok tayo dito sa maliit na eskinitang ito. Ito yung tinatawag nilang Recuerdo Street. So, mula dun sa kanto, hindi na aabot siguro ito ng mga 10 meters siguro. At nandito yung murang kainan. Ito na yung order nating burger steak. Ayan o 20 pesos lang yan. May kasama pang mainit na sabaw. Kuya, magkano po sa akin? 20 po. Yan, kitang-kita nyo mga kawander sa halagang 20 pesos. Finally, ayan, bibigay ko na po kay kuya. Thank you po kuya, thank you po. Uy, andyan na pala kayo. So sa tanong na, posible bang kumain ng 3 beses sa isang araw sa Metro Manila sa halagang 50 pesos or less than $1? The answer is definitely yes. At kung gusto mo pang makamura, pwede ka namang mamalingke at magluto na lang ng sarili mong pagkain. Pero kung hindi ka marunong magluto, bibili ka lang talaga ng murang ulam sa mga kainan o karinderya. Hanap ka na lang dyan sa Gedli at baka may makita kang murang pagkain. Ayos ba?